Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo ay nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal. Ipagulo mo ang kagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente, na pari at martir ng anak mo, yamang kanyang pinanindigan ng paghaing ginanap niya sa iyo, at kanyang pinatunayan sa buhay ang tinuro niya sa mga tao, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't naging parang ipa, tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang iyong panaginip at narito naman ang kahulugan.
Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kaya ang katumbas ng ulong ginto, ang sumunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na nasa gisag ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal, katulad ng nagagawa ng bakal. Dudurugi ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang luwad o ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit ito ay magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumudurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakila magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng puon magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Wikain mo, poon nakikinig ako
sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong sila ni Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari mga ito, ngunit hindi darating karak-karakang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalo sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay ipinahayag ni Jesus sa mga tao na humahanga sa kagandahan ng Templo ng Jerusalem. Na kung titignan natin sa kasaysayan, sadya talaga napakaganda ng Templo ng Jerusalem dahil ito talaga masasabi natin work of love. Dahil mga tao nagtulong-tulong para itayo ito. Ang mga tao ay nagbigay ng mga mamahaling mga bato para sa Templo ng Jerusalem. Kaya ito yung work of love. Pero ayon nga sa ating Panginoon, darating pagkakataon na iguguho ang batos, magguguho ang templong ito at walang matitira sa bato sa ibabaw ng kapwa bato. At nagkaroon ito ng katuparan taong 70 AD nang bumagsak ang lungsod ng Jerusalem sa kamay ng mga Romano. At ito sa kasaysayan ay pinasunog talaga ng emperador nung panahong pong iyon. Ngayon, sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, muli ay isang pangitain ang kanyang nakita. At ito'y pinaliwanag niya sa hari. At simple lang kanyang paliwanag dito, na darating pagkakataon ng kanyang kaharian ay mawawala rin. May mga kaharian na papalit, merong malalakas, merong mahihina, pero lahat ng ito ay may hangganan. Lahat ng ito ay mawawala. At anong pinapaalala sa atin ng mga pagbasang ito, na darating pagkakataon, siguro nga nandun yung pagkawasak. Nandun yung pagkawala. Pero hindi tayo dapat matakot sapagkat sa pagkawala nito, sa pagkawasak nito, ay panibagong panimula. May bagong inihahanda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi sinabi ni Jesus sa mga bagay na mga darating upang takutin tayo o mangamba tayo. Kasi kung ganun ang parating nasa isip natin na para bagang hintayin natin kailan magaganap ang mga bagay nito, kaya nga ang tanong ng mga apostol sa Kanya, kailan magaganap ito? Wala sa sinabing tahasang direktang araw o oras kung kailan ito mangyayari. Bagkus ang paanyaya niya sa atin ay maging handa sa mga bagay nito. Hindi tayo dapat matakot kung ito ay mangyayari sapagkat ito ipinauna ng pinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, ano pang isang nais ipaiwatig dito ng ating Panginoon? Sa simbahan, meron tayong tinatawag na iba't ibang mga komisyon. At tinatawag ng simbahan
sa namamahala sa mga gamit ito ay commission ng temporalities. Commission ng temporalities yun sa mga pag-aari ng simbahan. At kung titignan natin yung temporalities, sa ano makita nating root word dito? Temporal. At pag sinabi nating temporar o temporary, ibig sabihin, lumilipas, panandalian, may hangganan. Lahat ng bagay lumilipas. Lahat ng tao may hangganan. At dahil ito yung katotohanang meron tayo sa ating buhay, unang paalala sa atin dito ay i-enjoy natin, pero huwag tayo maging attached. I-enjoy natin yung mga biyaya sa atin ng Diyos, biyaya ng pamilya, kaibigan, biyaya material na bagay. Pero huwag tayo maging attached sa mga biyayang ito. Dahil kapag tayo naging attached, sigurado kapag nawala ito ay talagang may sakit, may kirot na mararamdaman ang bawat isa sa atin. Yun yung tamang pamamaraan kung paano natin titignan ang mga biyaya sa atin ng Diyos. Ang biyaya ng tao, ang biyaya ng material na bagay. Temporary ang mga ito. May hangganan. Kaya, i-enjoy natin. Maging masaya tayo sa presensya ng mga tao na nagmamahal sa atin, sa mga taong mahal natin. Maging masaya tayo sa anumang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun ang unang paalaala sa bawat sa atin. We enjoy natin, maging masaya tayo sa mga biyaya niya, pero huwag tayo magiging attached sa mga ito. Pangalawa na pinapaalala sa atin sa pagkakataong ito, bukod sa maging masaya at enjoy ang mga bagay na ito, maging masaya at enjoy ito at huwag tayo maging attached, ay mabuhay tayo sa ngayon. Hindi sa nakaraan, hindi para sa kinabukasan, mabuhay tayo para sa ngayon. Oo, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang kinabukasan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang malagang pagtunan natin pansin ay yung sa ngayon. Mabuhay tayo sa ngayon. Ano ba yung mga maaari nating gawin sa araw na ito, sa pagkakataong ito? Ano yung makapagpapasaya sa atin? Anong kabutihan ang pwede nating gawin? Anong paglilingkod ang maaari nating gawin sa pagkakataong ito? Dahil kapag lumipas ang bawat araw, hindi na ito maibabalik. Pero bagamat hindi na ito maibabalik, may panibagong pagkakataon namang ibinibigay sa atin ng Diyos upang mabuhay sa ngayon. Mga kapatid, lahat ay may hangganan. Lahat ay may pagtatapos. At ito yung patuloy na mararanasan natin sa ating buhay. Pero hindi dapat natin ito ikabahala, ikalungkot, dahil ito'y binigay sa atin ng Diyos upang panghalagaan, upang i-enjoy, at huwag tayo maging attached sa mga bagay ito. At mabuhay tayo sa bawat araw na parati iniisip, ano ba ang pwede kong gawing maganda, makabubuti sa araw na ito. Amen. Sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangailangan sa Ama, umaasang ipagkakalob niya ang ating mga kahilingan, ating itutugon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang
ating mga pastol naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nais ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Manalangin kay mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa, ngayong ang iyong martir na sa San Clemente ay ginugunita, upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Clemente ay aming kagalakang pinararangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya mamatay, sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, O sana, O sana, O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, at Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Clemente, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikay nananahan sa pakibanal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapaglulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok na iyong martir na si San Clemente sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humay tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Umayon at ipahayag sa buhay, pag-ibig, katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig, katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.